morning future homeowners and welcome back po ulit dito sa ating panibagong house tour. At ngayong araw po, nandito po tayo sa may Las Brisas at Tierra del Sol na matatagpuan po dito sa may Barangay Tanawan, Tanza, Cavite para po i-feature itong nag-iisang model unit natin dito na 2-story single attached na si Zilia. By the way, this is Ruel de la Serna, your real estate salesperson. Si Zilia po ay meron po minimum lot area of 72 square meters and a floor area of 112.5 square meters naman. It has 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 den, mamaya papakita ko po sa inyo diyon sa pagpasok natin, 1 carport, porch, living area, dining area, kitchen, service area, and then yung balcony na nakikita natin sa aking likuran po. So let's go! At ipapakita ko sa inyo yung ating turnover unit. So upon entry po, so dito yan. Kailang medyo ano tayo dito, sira. So dito tayo daadaan. So this is our property line. Nagmumula dito. So around 7.2 yan. Hanggang dun sa harap. And then 10 naman yung paatras. Okay? So dito sa harap po meron ka pang 1.5 meters. And dito as yung car porch mo, yung porch. Tapos dito sa side ay meron ka ang carport na kung saan nasa around 3 meters naman yung lapad. So dito po kasyang-kasya yung ating SUV. Ayan, malawak pa. So around 3 by 1, 2, 3, 4, 5, 6 meters. So SUV po, fit na fit dito sa ating car garage. Tapos dito naman sa side, meron ka dito, ang ginagawa ay parang garden na kung saan nagsisilbing fence muna sa ngayon. So pwede ring additional space for garden. So pasok po tayo. So upon turnover po, complete na po siya, naka tiles 60 by 60 and high ceiling po. So this is our dressed up model na kung saan pinapakita namin sa inyo na bihis siya. Ibig sabihin, para lang may idea kayo kung paano siya binibihisan kapag kayo na po ang may-ari. So dito po, itong ating turnover sa itong door po ay simple mahogany wood lang. So kapag kayo na po ang may-ari, pwede niyo pong ibaguhin ito. Tapos buhos po ang ating bahay. Okay, so this is our pagpasok po, living area. So we have an ample space dito na kung saan napaka-cozy po ng dating. And makikita niyo po yung ating mga furnitures. Perfect na perfect po para sa relaxation dito sa ating modern na bahay. Okay? So dito po naka-carpet. Ang carpet na ito ay, para may idea lang po kayo, nasa around kulang-kulang 2 meters by 2.5 meters. Okay? So, tapos ang maganda po dito, itong area na to, ito yung isa sa mga pinakagusto ko dito sa part ng bahay na to. Ayan, papakita natin yan. So, dito kasi, pagdating ng araw, kapag ka may mga elderly kayong kasama, pwede sila dito as part of gawa na lang natin siya ng kama. So ito kasi convertible to as kama eh. So yan, tapos magiging ano siya ngayon, yung sofa. Pero pagdating ng araw, pwede ito sa ating mga, or pwede yung kasambahay natin na ito yung magiging tawag nun, pansamantalang ano nila, tirahan. Ito. Tapos ang maganda po, once na ano po yan, tanggalin mo yung cortina na ito, maaliwalas. So, makikita niyo po na napaka-liwanag po ng ating space dito. And again po, napakataas
nasa around 11 feet yung ating ceiling. Okay? So dito naman, ito yung ating first toilet and bath dito sa ground floor. Although hindi siya common kasi kapag may-ari dito or may nakatira dito, this is basically the first access toilet and bath dito sa ground floor. Ayan, so upon turnover po, ano lang to, hindi to naka-tiles, baga plain wall lang yan. Kayo na lang po ang magpapaganda. So ngayon naman po, dito naman tayo sa ating dining area. So, dining area. Tapos, ayan, pakita lang natin yung mismong ating, yung itong ating living area. Yan, sa kabuuan. So, malawak din po. Nasa around 5 by 4 square meters. So, nasa around 20 square meters siya. Ayan, so, okay pa rin. Tapos, this is our entertainment area. So, dito natin ilalagay yung ating TV. And dito sa, dito sa banda rito naman, yung pwede siyang magiging storage or, ewan ko kung anong pwedeng i-decorate dito. Nagagawa naman to ng mga, yung pwede rin i-enclose to, itong area na to. Pero in this case kasi, we just leave it open. Nang sa ganun ay meron pa rin parang hingahan, nakakahinga dito sa ating area na to. So here in our dining area, so yung dining area po natin, maganda na rin kasi dahil nawala yung switch natin. May switch to. Hindi ko lang mahanap. Ayun. Perfect siya sa family of 4 to 6. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, yung ating dining table, okay na rin. Ang medyo alanganin lang po dito kasi medyo masikip. Kapag may kumakain na, hirap na makagalaw. But, ang maganda naman, pwede naman natin i-placing to or isagad tong table dito sa side na to para dito space na to ay magiging open siya. Okay? So now, we are here at our kitchen. Yung kitchen area natin, kung mapapansin nyo po, napakaluwag. Okay? So we have switches, mga saksakan dito. So ngayon, ito yung ref natin. Pero upon turnover po, mamaya ipapakita ko sa inyo yung exact turnover. Hindi po siya ganito. So this is our dressed up model lang para lang may idea kayo na yung turnover unit natin, pwede natin gawing ganito kaganda. So, yung mga overhead cabinet natin, so ngayon, usong-uso na po na sinasagad yan, yung area na yan, para walang space at hindi pamugaran ng agiw or mga dumi. Yan sa area na yan. Tapos, isa sa maganda dito, itong side na to, kasi magsisilbi siyang maliwanag during the day. So, kitang-kita yung area na to. So, ito po, naka-granite lang siya dito. Pero sa turnover natin, simpleng lang yon, ceramic tiles. So, nasa sa inyo naman po kung paano siya pagandahin. Opo, so we do have our under cabinets dito. Lahat yan, functional yan lahat. For your storage, perfect po for a family na gusto ng comfort and yung lifestyle na ma-maintain yung lifestyle na okay, maganda. And dito naman sa ating side, ito yung pinakamaganda. By the way po, ito yung isa sa mga bahay na gustong-gusto kong i-offer talaga. Kasi, bakit? Ang ganda ng pagkaplano ng bahay. Hindi siya yung ordinaryong yung gawa-gawa lang. Hindi siya ganun. So, unlike this, Las Brisas, ang ganda di ba? So, mamaya po ma-appreciate nyo siya, yung kabuuan ng house tour natin. Based dito sa makikita nyo. Okay? So ngayon po, ito yung service area natin. So yung laundry natin, dito natin ginagawa. Storage. Ayan. Tapos ayan po.
makikita nyo, napaka batong-bato yung ating bahay. So, we have a access dito sa garage. So, imagine niyo po yan. Every gising, dire-diretso lang paikot. So, ibig sabihin, maganda yung ventilation kasi paikot lang yung ating area po. Alright, so let's go doon sa second floor. So, yung ating second floor naman, ito siya. We do have the tubular lang. Pero pwede nyo pong i-customize pa. Buhos yung ating steps. At napakatibay po talaga ng bahay. So, if I would rate this, it's around 9/10 or 10/10 based on the structural and itong ating floor plan. Napakaganda po ng pagkaplano talaga. Hindi siya yung pipitsugin lang. Alright, so dito naman sa ating second floor, mapapansin niyo po, we do have a mini hallway dito leading to our first bedroom. And then we do have common toilet and bath dito sa second floor. And then the second bedroom dito naman. Ganito yung bihis niya. So kung mapapansin niyo nga po, gaya ng sinabi ko, napaka-perfect nung pagka-design and yung floor plan nitong bahay. Kasi kung mapapansin niyo po, every space, gamit na gamit. 'Di ba? So mapapansin niyo, napaka-ganda. So, with that po, dito pwede siya magiging bedside table or study area kasi meron naman na nabibili yung parang cover dito na magsisilbing lighting area, parang ganon. Well, ito yung ating single bed. Apo. So, dito siya. So, if you have kids na school age, perfect na perfect yung room na ito. Tapos, dito sa side, meron siyang cabinet. So, pwede siyang customized or pwede yung mga nabibili na sa IKEA. Kasi ito naman, didesignan mo na kung based doon sa kulay na gusto mo. So, dito para siyang lalagyan natin ng salamin para magmumukhang malaki. Ayan. And napakatibay po ng gawa talaga ng bahay na ito. Alright. Tapos ito yung ating toilet and bath. Almost the same size doon sa ground floor. Medyo masikip lang, no? Actually, parang mas malaki nga yung sa ground floor. Oo, ito medyo masikip Medyo maliit. Pero pwede na. So, ang kulang lang dito ay ating pintuan. But, okay na rin siya. Try kong ayan. So, kung halimbawa magsha-shower ka, if you are a mid-size adult, perfect na rin, okay na rin siya. Pero ako kasi medyo sanay ako sa medyo mas malawag na space kasi hirap akong medyo claustrophobic ako. So, hindi siya para sa akin. Pero pwede na rin. Okay na rin siya. Alright. Next po is our, yun nga, yung first bedroom natin. Simple lang. Single bed. Tapos, we have a bedside table dito or cabinet. Ang kulang dito ay cabinet, no? So, if I were the one po, I would suggest na ito ay magiging cabinet area. Konti lang. Yan sa space na to. Ayan. Tapos, ang maganda dito, the same. Sabi ko nga po, napaka-perfect po ng pagka-plano ng bahay na ito. So, pag tinanggal mo tong kortina na to, imagine niyo po ha. Well, removing this curtain, makikita nyo napaka-aliwalas, di ba? Ang ganda. Maganda pa rin. So, ibabalik ko lang. Ayan siya. Alright, so for our last bedroom po, ito yung ating master's bedroom or the primary room. So, ito naman, ang kasya sa kanya ay queen size na bed. So, here po, ang luag pa rin, di ba? So, parang maaliwalas pa rin oh. So, kulang nga lang dito yung table na maliit. Panglagayan ng charging area, ganun, or book, Bible. Yun lang kulang. Tapos, maganda, may saksakan na rin.
Tapos, lahat po, papakita ko po sa inyo. Napakaganda po niyan. Naka-awning type po yan. Ayan, no? Na kahit maiwanan mong bukas yan, hindi po papasok yung tubig ulan. So, makikita nyo po, napaka-aliwalas po ng ating master's bedroom. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, napakadaling dekorasyonan lang, di ba? And, ang isa sa maganda, sobrang tibay talaga. Sobrang buhos. Ano pa bang word na ma-describe mo doon? Ganon siya ginawa. So, sabi ko nga kanina, it's around 9/10 or 10/10 yung structural and yung pagkaplano ng bahay na ito. Every space, hindi siya nasayang. Okay? And finally, itong ating pinagmamalaking balcony. Yung balcony natin nasa around 1, 2, 3 by 4, 12 square meters. So, perfect. Pagka nagkakape kayo, yung pamilya mo, naglalaro yung mga bata, or after a long day na medyo stress ka sa trabaho, this area is perfect for you. Okay? And hindi ko nabanggit na itong area pala ay sobrang mahangin. Mapapansin niyo po, green lahat yung ating paligid. Ayan siya. So, ayan, sample gawa na bahay. Ayan. And dito, makikita lahat. So, sabi ko nga, hindi siya yung tipong basta-basta lang plinano na bahay. Kundi, pinag-isipan talagang mabuti. Kasi based or compared doon sa iba nating project, hindi ganito kaganda eh. Maganda, pero ibang-iba yung itong Las Brisas. So, dito po, mahangin. Ayan. Malakas yung hangin at any time of the day, tuloy-tuloy lang dito yung hangin. Ang mahirap lang dito yung downside, yung medyo pagbagyo kasi talagang ramdam na ramdam mo yung hangin. Okay? But itong bahay naman, sobrang tibay na ginawa, so wala po tayong pangamba dapat. Alright? So, syempre, lahat ng bahay, gaya ng lagi kong sinasabi, wala namang perfect na bahay. Kahit gaano kamahal, kahit gaano kaganda pagka-design. Pero itong Las Brisas, I would say na pwede siyang pwede niyong gawan ng pwede niyong i-try. Pwede niyong subukan. Baka pag nag-tripping tayo dito, magugustuhan niyo. All right? So, if you have questions po, my number po or contact numbers po will be posted dito sa ating screen. And for the computations po, I'll be discussing it doon sa isang sa next part para ma-discuss ko lahat ng ating pagdating sa computation. So, ayan, kung mapapansin nyo, kasama yan, di ba? Napakaganda. So, ikot lang natin and thank you so much po sa inyong panunood and hoping na isa po kayo sa makapagmay-ari ng bahay na ito. And here is our regular lot sample computation po. When we talk about regular lot, ito po yung 72 square meters lamang. So meaning, meron pa pong mas malalaking cut ng lote, pero same size po ng bahay. Okay? So this is for bank financing only. So iba po, although dito qualified po tayo mag-avail for bank, pag-ibig, and in-house, pero itong i-discuss ko po dito sa ating screen is only the bank financing po. So total contract price is 4,935,858 pesos. Tapos yung down payment natin po ay only 11%. Okay? So again po, 11%. And that is 542,944 pesos and 38 centavos. And reservation fee is 25,000 pesos only. So ito po yung promo ngayong for this for our RFO units. So kapag ka po ma-comply niyo po yung documents po, lahat ng documents required, which is
karamihan available naman sa inyo lahat to. Within 21 days, qualified po tayo doon sa 10% DP discount. Ibig sabihin, 1% na lang po ang IDDP natin, ibabayad natin as down payment. So magkano po yun? So yung magiging DP discount is 493,586 pesos. So yung matitira na lang po na i-down payment natin is the 24,358 pesos and 58 centavos po. So, ibig sabihin po, ulitin ko po, 493,000 po yung ating magiging discount kapag na-comply po natin yung mga requirements within 21 days. Okay? So, available po ito sa lahat ng RFO units and 30% constructed na po yung unit. Okay? So, 493,000, ganyan po kalaki yung magiging discount. Alright, so for our loan value po, or that is 89%, magiging 4,392,913 pesos and 62 centavos na lamang po. So, estimated monthly amortization for 20 years at 8% interest rate only under RCBC Bank po ay magiging 36,744 pesos and 9 centavos na lamang po. Tapos yung gross income requirement po natin is only 123,000 pesos po. Available, kayang-kaya po ito ng mga managers, supervisors, senior managers, OFWs. Kung kayo po yung mga nabanggit, business owners, seize this opportunity po kasi ito pong property na ito ay napakalapit po. Katabing-katabi po natin si Arden Botanical dito po sa yung Mega World Estate po na ginagawa dito sa May Tanza, Cavite, na kung saan katabi nating mga property is worth 15, 20, 30 million pesos. Just imagine po, we are just parang perimeter away from the Mega World. Ganyan po siya kalapit. Okay? So, just imagine kung ikaw po yung may-ari ng bahay na ito. Over time, dahil katabi mo si Mega World, kung anong presyo ni Mega World, halos dadalhin or bibit-bitin yung presyo ng bahay mong ito. So, kung ma-avail mo siya around 4 magkano na lang? 4.4 million for the next 5 years, for the next 10 years. Nako, baka magiging 5, 10, 15 million na po ito. Ganyan po ang magiging value ng property na ito. And, malapit po ito sa lahat. Soon, magkakaroon po ng Starbucks dito sa Mega World. So, around na lang po siya, mga 500 meters. So, walking distance na lamang po. SM13, around 5 to 8 minutes. Ganyan lang po kalapit. Along Governor's Drive lamang po tayo. So, if you have further questions po, just give us a call. Naka-post po yung number natin. So, hoping po na isa po kayo sa magmamay-ari ng ating property na ito. See you and God bless po.